Hanggang kailan makakabuo ng bagong hukbo ang Russia para palitan ang casualties nila? Iyan ang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng Ukraine dahil tila di natatapos ang pagpapadala ng Russia ng mga sundalo laban sa depensa ng Ukraine. Pero malapit na ang katapusan niyan. May liwanag na sa dulo ng lagusan habang lumalala ang krisis sa tauhan ni Vladimir Putin dahil sa malaking pagkawala ng sundalo. Hirap na ang Rusya palitan ang mga namatay nilang sundalo. At ang pahayag na iyan ay galing mismo kay Kalihim General ng NATO, Mark Rutte. Ayon kay Rutte, ang napakalaking buwan ng pagkawala ng Rusya na umaabot daw sa 25,000 sundalo at maaaring mas mataas pa, gaya ng malalaman mo mamaya, ay hindi na kayang panatilihin. Maraming sundalong Ruso ang nalalagas dahil sa depensa ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Business Insider kay Rutte sa Global Europe Conference sa Brussels. Ayon sa ulat ng pahayagan noong Enero 14, binanggit nito na nilinaw ni Rutte ang kanyang pahayag sa pagbubunyag na ang napakataas na bilang na kanyang ibinahagi ay hindi casualty rate ng Russia, kundi death rate ng bansa. Hindi ko tinutukoy ang seryosong nasugatan o napatay, pahayag ni Rutte at idinagdag pa. Ngayon, nawawala na nila ang ganitong dami kada buwan kaya hindi nila ito mapanatili. Mapapansin ang pahayag ni Rutte, lalo na't napatunayan ng Russia na kayang panatilihin ni Putin ang taktika ng pagpapadala ng sundalo sa problema ng Ukraine. Sa tuwing parang mauubusan ng sundalo ang Russia, may bagong estratehiya silang inilalabas. Patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na gamitin ang mga panlilinlang nito. At tatalakayin natin kung ano-ano ang ilan sa mga ito mamaya. Pero ang kaibahan ngayon, ang mga taktika sa pagre-recruit na naging epektibo sa halos 4 na taon ay nagsisimula ng bumagsak. Ang natitira na lang sa Russia ay ang buwan ng pagkalugi na mas mataas pa kaysa sa kabuuang pagkalugi na naranasan ng dating Soviet Union sa buong digmaan nito sa Afghanistan. Sa digmaang iyon, tinatayang 15,000 sundalo ng Soviet Union ang namatay sa mahigit 9 na taon. Katumbas ito ng 1,600 at 66 na sundalo kada taon or 100 at 38 kada buwan. Kahit tama ang mababang pagtataya ni Kalihim General ng NATO Mark Rutte na libo-libong sundalong Ruso ang namamatay bawat buwan. Ibig sabihin, mas marami ng 5,000 sundalo kada buwan ang nawawala sa Rusya sa Ukraine kaysa sa 9 na taong digmaan nila sa Afghanistan. Sa ngayon, may basehan sabihing mamamatay tao si Putin ng sariling mamamayan. Mas malala pa, baka kulang pa ang bilang ni Rutte. Noong Enero, sinabi ni na Pangulong Volodymyr Zelensky at Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi na posibleng ilang libo ang mali sa buwan ng tantiya ni Rutte sa mga napatay. Ayon sa Al Jazeera, sinabi ni Zelensky na mahigit 5,000 Ruso kada buwan ang namamatay mula Oktubre pa. Noong Disyembre, 5,000 mananakop ang napatay. At ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng video footage. Ayon kay Zelensky, dagdag pa niya, noong Nobyembre, 3,000 at 1,000 at noong Oktubre, 26,000 ang napatay na mananakop. Mas mataas ang lahat ng numerong ito kaysa tantiya ng Russia at may malinaw na pattern. Ang bilang ng mga namatay na sundalo ng Russia ay tumaas ng 4 hanggang 5,000 bawat buwan sa huling 3 buwan ng 25. Sabi ni Zelensky, masama ang kahulugan ng pattern na iyon para sa mga plano ni Putin sa 26 at kinumpirma ni Syrskyi na tama ang karamihan sa numerong binanggit ni Zelensky. Noong Enero, iniulat ng Al Jazeera na ayon sa Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine, mahigit 33,000 tauhan ang nawala sa kalaban noong Disyembre. Kasama rito ang kumpirmadong kaso sa video. Ngunit mas mataas pa ang totoong bilang ng mga mananakop na nawala. Nagbahagi rin si Syrskyi ng isa pang mahalagang impormasyon. Ang unang buwan kung kailan ang mga unit ng unmanned systems ng pwersang depensa ng Ukraine ay nakapagtanggal ng halos kasing dami ng mga sundalo ng hukbong mananakop gaya ng na-recruit ng Russia sa loob ng 1 buwan. May mga pahiwatig sa pahayag na ito na hindi nakakakuha ng sapat na recruit ang Russia gaya ng kinakailangan nila at na ang mga drone ng Ukraine ang siyang gumagawa ng karamihan sa pinsala sa militar ng Russia. Habang papasok tayo sa 26, patuloy na manood para malaman na mas marami pang nangyayari dito kaysa sa ilang pahiwatig lang. Pero sa ngayon, maaaring may bumabagabag sa'yo. Iba ang Ukraine na mag-angkin na nakapatay sila ng libo-libong sundalong Ruso kada buwan. Pero hindi ganoon kahalaga ang mga pag-aangkin. Maaari mong sabihin ikaw ang hari ng mundo, pero walang saysay yon kung wala kang korona, setro, balabal at magarang pananalita. Patunayan mo. Mas mahalaga ang ebidensya kaysa sa mga numero at kailangan iyon ng Ukraine.
Kung gusto nitong patunayan ang alinman sa mga pag-aangkin na ito, may ebidensya ang Ukraine at ito ay nasa platapormang na-access ng militar ng Ukraine. Ang platapormang iyon ay tinatawag na Delta System at medyo kahalintulad ito ng isang Discord server na ibinibigay sa sandatahang lakas ng Ukraine sa pamamagitan ng Delta System. Sa Delta System, maaaring tingnan ng mga sundalong Ukrainian ang mga battle map. Pinakamahalaga, mapanood ang live feed mula sa mga drone ng Ukraine na ginagamit kontra tropang Russia. Ang sistemang nilikha noong 2021 ay nagbibigay sa Ukraine ng situational awareness sa kanilang teritoryo na hindi kaya ng Russia at maa-access kahit saan. Ayon sa Gray Dynamics, ang Delta System ay walang kinakailangang espesyal na settings at pwedeng gamitin agad sa laptop, tablet o mobile phone. Madaling gamitin ang disenyo at nagpapakita ng larawan mula drone, satellite, human intelligence at sensors. Maaaring ma-access ang impormasyong ito sa interactive na mapa. Kaya nagiging mainam na mapagkukunan ang Delta para sa Ukraine sa pagberipika ng bilang ng nasawi laban sa Russia. Hindi basta makakapasok ang karaniwang tao sa Delta sa Ukraine. Ngunit may mga video ng drone killings ng Ukraine na pwedeng mapatunayan ng sino mang Ukrainian soldier na gustong makita. Kung titingnan ng mga sundalo, makikita nilang may malaking dahilan kung bakit maraming sundalong Russia ang napatay ng Ukraine kamakailan. Isa itong malaking bagay na matagal nang umiiral sa loob ng ilang taon. Pero sa ngayon, mukhang mas pinaigting pa ng Ukraine ang paggamit nito. Siyempre, drone ang tinutukoy natin at makikita natin na mas maraming sundalo ang napapatay ng drones ng Ukraine kaysa sa nadadala ni Putin sa militar ng Russia. Naging turning point sa recruitment ng Russia ang mga datos noong Disyembre na ibinahagi ni Siersky dahil sa mga drone ng Ukraine. Nagbahagi ang Euromaidan Press ng ilang kawili-wiling estadistika sa isang artikulo noong Enero kung saan binigyang diin kung gaano kahalaga ang mga drone ng Ukraine sa lahat ng ginagawa nila ngayon. Ngayon, noong Disyembre lang, ang mga unit na nagpapatakbo ng mga unmanned aerial vehicles o unmanned aerial vehicle ng Ukraine ay nagsagawa ng 139,000 misyon. Napakalaking bilang niyan na kung hahatiin, aabot sa humigit kumulang 10,000, 935 misyon kada araw. Ang malalamang na biglang pagtaas ng operasyon ng mga drone ay malinaw na nagbunga. Ayon sa pahayag ng CSI batay sa Euromaidan Press, tumaas ng 1% noong Disyembre ang mga target na tinamaan ng drone ng Ukraine at mahigit 25% ang nadagdag sa mga sundalong Ruso na tinamaan ng UAVs. Pero hindi pa ito ang pinakakahanga-hangang bahagi ng kwento kahit mataas na ang mga numero. Ang puwersa ng Ukraine para sa mga unmanned system ay bumubuo lamang ng 0.2% ng lahat ng tauhan ng militar ng Ukraine. Para bigyan kayo ng ideya tungkol sa porsyentong yan, ayon sa Global Firepower, ang militar ng Ukraine ay may 900,000 aktibong tauhan. 2.2% ng 900,000 ay 19,800 lang. Ngayon, iniisip ng mga tao ang numerong ibinahagi ni Rutter, Zelensky at Siersky. Mas maraming sundalong Ruso ang napapatay ng mga drone operator ng Ukraine kada buwan kaysa sa kabuang bilang ng drone operator ng Ukraine buwan-buwan. Kung gusto ng militar ng pagiging epektibo, ipinapakita ng Ukraine kung saan mismo nanggagaling ang pagiging epektibong iyon. Patuloy gagamit ng drone ang Ukraine. Gumagawa sila ng mas marami at mas magagandang drone na magpapahintulot sa kanilang mga operator na pataasin ang bilang ng kanilang mga napapatay habang unti-unting pinapahina ang militar ng Russia sa proseso. Ayon sa Kyiv Post noong Nobyembre, 12 gumagawa ang Ukraine ng halos 4 na milyong drone taon-taon. Hindi lahat nito ay ginagamit laban sa mga sundalo ng Russia o para pumatay ng direkta. Gumagawa rin ang Ukraine ng mga reconnaissance unmanned aerial vehicle na nagpapahintulot sa kanilang mga tropa, parehong nasa likod ng kontrol ng drone at nasa lupa, na makapag-react sa mga galaw ng Russia. Pumapasok dito ang Delta System. Gumagawa rin ang Ukraine ng libo-libong long-range drone para unti-unting pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa enerhiya, lohistika at kagamitan nito. Hindi man direktang pagpatay, pero dahil kaunti ang binibigay ng Russia sa sundalo nila, mas mataas ang tsansang mamatay sila sa Ukraine. Karamihan sa 4 na milyong drone kada taon ay first-person view drone, gaya ng binanggit ni Rutter, Zelensky at Siersky. Lalong gagaling ang mga drone na ito sa paglipas ng panahon. Noong Enero 14 iniulat ng Euromaidan Press
ang pagpupulong ng mga pangunahing leader ng militar at seguridad ng Ukraine. Sa pagpupulong, nagpasya silang palakasin ang bisa ng drone line ng Ukraine na lugar ng kamatayan na puno ng drone. Sakop nito ang 10-15 kilometro o 6.273 milya ang lalim sa buong harapan. Ang dating ministro ng depensa ng Ukraine, Rustam Umerov, ay nagkomento tungkol sa pagpupulong sa isang post sa Telegram, kung saan sinabi niya, ang Ministry ng Depensa ay inatasang gawing mas maayos at tiyakin ang malinaw na pamamahagi ng pondo sa pagitan ng mga kagamitan sa pagsira, pati na rin ang paghahanap ng karagdagang mga oportunidad sa pananalapi upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga puwersa ng depensa. Nakatuon din sila sa pagpapalawak ng produksyon ng fiber optic ng mga drone. Isinasaalang-alang ang saklaw at katumpakan ng pagsira. Napatunayan na ng mga drone na sila ay napaka-epektibong pamatay ng mga sundalo ng Russia. Ngayon, mukhang handa na ang Ukraine na gumawa pa ng mas marami upang gawing mas mahusay ang mga drone na iyon. At ibig sabihin nito, ang nakita natin nitong mga nakaraang buwan tungkol sa bilang ng namamatay sa Russia ay maaaring simula pa lamang ng mas malaking problema. Problema ni Putin at kasabwat sa 2026 at lampas, lalo kung di matapos ang digmaan. Pero nasolusyonan na ng Russia ang ganitong issue noon. Paano? Patuloy pa rin ang pagre-recruit. Kung naalala mo ang sinabi namin tungkol sa militar ng Russia, alam mo na ang susunod naming sasabihin. Hindi na kasing epektibo ang solusyon ni Putin ngayon. May ilang dahilan kung bakit. Pero bago namin sabihin sa iyo kung ano ang mga iyon, sana ay nag-e-enjoy ka sa video na ito. Kung oo, ikatutuwa namin iyon. Kung magla-like, mag-share, mag-subscribe ka at mag-iiwan ng komento na nagsasabi ng iyong opinyon tungkol sa lahat ng naibahagi namin sa iyo hanggang ngayon. Lahat ng ito ay nakakatulong sa channel at ang suporta mo ay nangangahulugan na magpapatuloy kami sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga usaping militar sa buong mundo. Sa pagre-recruit, si Putin ay umaasa sa isang simpleng estratehiya sa digmaan sa Ukraine. Kailangan lang ng Kremlin na hanapin ang pinakamahihirap na rehiyon sa Russia, tukuyin ang mga lalaking mahina ang kalagayan, at alokin sila ng mas malaking pera kaysa karaniwan nilang nakita. Simple lang, may kontratang sundalo ang Russia na kinukuha nila ng libo-libo buwan-buwan. Tinututukan talaga ng Kremlin ang mga Russian na walang magandang kinabukasan. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aanunsyo sa mga lugar kung saan mas malamang na naroon ang mga ganitong tao. Ayon sa politiko noong Mayo, 25 dati ay summons at subpena ang gamit ni Putin para pilitin ang mga tao sa militar ng Russia. Ngayon ay pera na ang gamit niya. Nag-alok sila ng benepisyo at panawagan sa pagkalalaki ng mga laking tina-target ng Russia para makuha ang gusto nila. Na parang pamilihan ng militar ang ginawa ng Russia. Ayon kay Ekaterina Schulman, political scientist sa Osteuropa Institute sa Germany, ang pamilihan ay para sa particular na demograpiko. Ang mga hakbang na ito ay para sa mga lalaking sosyal na mahina, may utang, kriminal na record, kulang sa kaalaman sa pananalapi, o biktima ng mapagsamantalang microcredit. Mga taong walang pag-asa sa laylayan ng lipunan, ayon kay Schulman sa politiko. At naging maayos naman ang lahat sa loob ng ilang panahon. Pero ngayon ay nagsisimula ng makakita ang Russia ng ilang kakaibang nangyayari sa kanilang mga recruitment efforts. Nagsimula ito sa ilang mahihirap na rehiyon ng Russia na naging pangunahing pinagmumulan ng mga bagong sundalo para kay Putin sa digmaan. Noong Oktubre, iniulat ng The Kiev Post ang recruitment ng Russia sa Republika ng Sakha o Yakutia. Hindi naaabot ng recruitment center ang quota ng 40%. Malaki ang posibilidad na may kinalaman ang quota ni Putin. Ngunit hindi rin kontento ang mga residente, lalo na ang mga katutubong Yakut, Evans at Evenki na matagal nang kinukuha ng Russia. Ayaw ng mga etnikong minorya na ito na mamatay sa digmaan ni Putin at nahihirapan ang Russia na magbigay ng mga insentibong pinansyal na kailangan nito para mahikayat ang mga uri ng tao na kinukuha nila noon pa man na sumali. Hindi mainam tratuhin ang mga sundalo na parang pambala lang. Bumabalik ito kay Putin sa hindi inaasahang paraan. Manood para malaman kung paano. Sa pera, umaasa ang estratehiya ni Putin na talunin ang Ukraine gamit ang mataas na attrition rate at malaking budget sa pagre-recruit. Ayon sa IntelliNews, gumastos ang Russia ng halos 4 bilyon sa recruitment bonus ng militar sa unang kalahati ng 2025. Dapat tandaan ang halagang ito. Ito ang perang ginastos ng Russia sa bonus noong katapusan ng 25. Sabi ng IntelliNews, halos 10 bilyon ang ginastos ng Russia sa mga bonus para sa sundalo, bukod pa sa sahod, training, at kagamitan. Huwag na lang pansinin ang bilang ng namatay sa Russia. Hindi kayang panatilihin ang ganitong paggastos at lumalabas na ang mga problema. Noong Oktubre, iniulat ng Jamestown Foundation na maraming rehiyon ng Russia ang tahimik na binabawasan ang bonus para sa mga recruit.
Ang mga federal na rehiyon na iyon, tulad ng Republika ng Sakha na nabanggit natin kanina, ay tila nagkaroon ng kakaibang ideyang ito. Mas mainam gastusin ang pera sa mahahalagang serbisyo gaya ng paaralan at ospital kaysa ibigay sa mga taong ipadadala lang sa Ukraine para mamatay. Ang ibig sabihin nito ay paubos na ang budget ng Russia para sa pagre-recruit at ngayon ay mas nagiging desperado na ang Kremlin. Gumamit na ito ng lihim na taktika para mag-recruit ng mas maraming dayuhang sundalo dahil sa kakulangan mula sa hindi naabot na recruitment quota ng ilang rehiyon. Nagkakampanya sila sa social media. Pinapakitang madali at malayo sa digmaan sa Ukraine para hikayatin ang dayuhan na sumali sa digmaan ni Putin. Ang mga trabahong ipinangakong hindi labanan ay nauuwi rin sa pagpapadala ng dayuhang recruit sa gitna ng labanan. Sabi ng ABC News, nakapag-recruit na ang Russia ng mahigit 1,000 dayuhang sundalo mula sa 128 bansa mula nang magsimula ang digmaan. 1,388 sa mga sundalong iyon ang namatay sa digmaan na karamihan sa kanila ay sinabihang hindi nila kailangang labanan hanggang Disyembre 7. Iniulat ng The Guardian noong Enero 13 ang panlilinlang ni Putin sa mga lalaking Yemeni at ang epekto ng pagpunta nila sa digmaan sa Ukraine. Ibinahagi ng outlet ang isang pahayag mula sa isang hindi pinangalanang sundalo mula Yemen na nagvideo ng sarili niyang nagsasabing, "Namamatay kami ng 1,000 beses sa isang araw dahil sa takot na dinaranas namin sa kamay ng mga Ruso. Iligtas ninyo ang inyong mga kapatid na Yemeni. Pinilit kaming lumaban, patay na ang kaibigan, at naipit kami sa panganib." Maliban sa matinding komentaryo sa digmaang nilikha ni Putin, babala rin ito. Nililinlang ng Russia ang mga dayuhang sundalo para lumaban sa digmaan ni Putin. Kapag dumarami ang ganitong impormasyon, mas mahihirapan ang Russia umasa sa dayuhan para punan ang kakulangan sa lokal na pagre-recruit. Makikita natin ngayon na ang militar ng Russia ay nasa bingit ng krisis sa tauhan. Ang krisis na yon ang nagdulot ng dagok kay Putin na nabanggit sa video. Hindi kayang panatilihin ng Russia ang kanilang taktika ng paggamit ng mga sundalong parang pambala dahil sa dami ng kanilang mga sundalong napapatay ng mga drone ng Ukraine o dahil sa lumalalang desperasyon nilang mag-recruit sa kahit anong paraan. Habang mas marami ang tumatangging lumaban para kay Putin mismo sa Ukraine, nag-aaklas ang ilang opisyal ng Russia laban sa paggamit ng kanilang sundalo bilang pambala, bagay na hindi inasahan ng Kremlin. Iniulat ng Daily Express na maraming sundalo sa Donetsk, Ukraine, lalo na yung nakadestino sa Pokrovsk, ang madalas humiling ng reassignment basta't hindi sa lugar na iyon. Ayon sa pro-Ukrainian na grupong Artesh, nagmamakaawa na umano ang mga opisyal sa kanilang nakatataas na ipadala sila sa likuran dahil ayaw nilang mamatay. Sa Pokrovsk, tinatakot ng pamunuan ang mga opisyal ng disiplina, pagbagsak ng ranggo, at pagharang sa karera. Ayon sa Artesh, pinapagalitan ang mga opisyal kapag sumuko ang tauhan nila. Kailangan nilang mag-ulat ng maayos na sitwasyon kahit hindi totoo at pinipilit pumirma sa di totoong dokumento. Mataas ang takot ng sundalo ng Rusya. Kasing delikado ng ambisyon ni Putin sakupin ang Ukraine at problema ng Rusya sa pagre-recruit. At lumalala pa ito dahil sa sobrang takot, ilang opisyal at komandante ng Rusya ay gumagawa na ng mga bagay na ito sa sarili nila. Maraming opisyal at komandante sa Rusya ang sobra sa pag-inom ng alak, kaya lumalala ang problema nila sa lakas tao at dumarami ang namamatay na Ruso. Noong Disyembre 4 iniulat ng United 24 Media na ayon sa isang ahente ng Artesh na naka-embed sa ika-4 na batalyon ng ika-74 Motorized Rifle Brigade ng Rusya, ang mga komandante ng kumpanya ay sobra ang pag-inom ng alak kapag nakadeploy sa harapan. Umaabot sila sa pag-uutos sa mga ordinaryong sundalo habang sila ay sobrang lasing na parang wala na silang pakialam sa totoong nangyayari sa labanan. Ang epekto ng ganitong kakaibang paraan ng makabagong digmaan ay eksakto sa inaasahan mo. Ayon sa ahente ng Artesh, umaabot sa 100 ang mga namatay at nasugatan kada buwan sa Alko Battalion, na mas mataas kumpara sa ibang unit. Pero kahit anong gawin ng mga commander na ito para malunod ang kanilang kalungkutan habang nakiusap ang kanilang mga opisyal na mailipat, patuloy pa rin ang utos ng Kremlin na magsagawa ng mga pag-atake. Tumatakbo sa takot ang mga sundalong Rusya papunta sa depensa ng Ukraine at marami sa kanila ay napatay ng mga drone bago pa makalapit. Sa pagpasok ng 26, natuklasan ng Rusya na may hangganan ang tao at pera. Krisis na gawa ni Putin ang bumalik sa kanya at wala nang balikan para sa Rusya. Sa Rusya, puro palalang pagtatangka na lang ng walang malinaw na katapusan. Hindi rin yun uubra dahil ang pagpupumilit sa estratehiyang hindi epektibo ay hindi solusyon sa krisis ng tauhan ng Rusya. Nagsimula na ang huling laro ni Putin.
Manood ng aming video habang sinusundan namin ang pagbagsak ng Rusya sa Ukraine. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa estratehiya ni Putin at humihinang hukbong Ruso. Salamat sa panonood.